Ang kapaligiran ng edukasyon, itinuturing na santuwaryo ng kaalaman at pagkatao kung saan ang mga guro ay iginagalang ng lipunan sa pinakamataas na papuri. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang banal na lugar na ito ay naging entablado ng madilim na trahedya, kapag ang balabal ng moralidad ay isa lamang takip para sa mga sulok ng kasalanan? Isang crime scene na sinadyang nilinis ng husto. Nawala ang mga mahahalagang ari-arian, ngunit isang gintong bracelet ng babae ang naiwan. Sino ang biktima at sino talaga ang salarin? Ang katotohanan, gaya ng dati, ay nagkukubli sa pinakahindi inaasahang lugar, sa likod ng isang trahedya na inilibing. Hapon ng Nobyembre 15, 2022, ang katahimikan sa Regional Operations Center ng Philippine National Police ng probinsya ng Laguna ay nabasag ng isang tawag na pang-emergency. Sa kabilang linya, ang boses ng isang babae ay nabasag sa pag-iyak at matinding takot. Pagkaraan ng ilang minuto, ang mga sasakyang pang-espesyal na may sirena ay nagpunit sa katahimikan ng hapon upang lumusot patungo sa pinangyarihan. Isang bahay na nakakubli sa isang tahimik na eskinita sa Barangay San Isidro, lungsod ng Antipolo. Nang lumapit ang mga unang investigador, nasilayan nila ang isang magulong eksena. Ilang usisero ang nagtipon sa dulo ng eskinita, nagbubulungan at nagkukwentuhan. Sa tapat mismo ng marangyang dalawang palapag na bahay, isang babaeng may gulat na mukha, gulong-gulo ang damit, ang nakaupo sa sahig ng hagdan, ang katawan ay nanginginig ng hindi makontrol. Siya si Ginang Maria Santos, ang tumawag sa pulisya. Bumaba mula sa sasakyan si Major Gabriel Reyes, ang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group, at mabilis na inilibot ang matalas niyang tingin upang suriin ang sitwasyon. Senyasan niya ang kanyang mga kasamahan na mabilis na maglagay ng security perimeter, panatilihin ang ligtas na distansya sa mga hindi autorisadong tao upang masiguro na ang crime scene ay mananatiling buo. Matapos iabot si Ginang Santos sa isang babaeng opisyal upang alagaan at pakalmahin, si Major Reyes at ang forensic team ay maingat na nagsuot ng protective gear at pumasok sa nakabukas na bakod na bakal. Isang malamig na simoy ng hangin ang humampas sa kanila. Sa loob, ang crime scene ay malinis ng labis. Ang sala sa unang palapag ay maayos na inayos, walang upuan na nagalaw, walang anumang bagay na nagpakita ng senyales ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng katahimikang nakakagulat, isang nakakagimbal na tanawin ang bumungad sa mga tagapagpatupad ng batas. Nakahiga ng nakabuyangyang sa malamig na sahig na gawa sa tile sa pagitan ng mga mamahaling upuan at mesa ang bangkay ng isang lalaki. Mabilis na kinilala ang biktima bilang si Ginoong Ricardo Valdez, 40 taong gulang, asawa ni Ginang Santos. Ang mukha ng biktima ay namumula na nagpapakita na matagal na itong patay. Sa pulang mesa na gawa sa kahoy, isang baso ng red wine ang bahagya pang puno, ang kulay ng alak ay matingkad tulad ng tuyong dugo. Habang sinisimulan ng mga forensic officer ang kanilang trabaho, maingat na nilikom ang bawat maliliit na bakas, umikot si Major Reyes sa bahay. Ang intuwisyon ng isang bihasang investigador ay nagsabi sa kanya na hindi ito ordinaryong kaso. Ang kaso ay nagpakita ng mga senyales ng pagnanakaw dahil nawala ang motorsiklo na Honda Click, wallet at iPhone ng biktima. Gayunpaman, ang kakaibang kaayusan ng crime scene ay malalim na sumasalungat sa teoryang ito. Karaniwan, ang isang pagnanakaw na may pagpatay ay mag-iiwan ng bakas ng pakikipaglaban. Dito, ang lahat ay tahimik ng hindi pangkaraniwan. Sir, walang senyales ng puwersahang pagpasok sa pinto at bukas ang pangunahing pinto nang dumating ang tumawag, maikling ulat ng isang investigador. Ang lahat ng ibabaw ng baso, bote ng alak, at mesa ay napakalinis, malaki ang posibilidad na walang makuhang fingerprint, dagdag ng forensic officer. Tumango si Major Reyes, malalim ang isip. Ang salarin ay hindi lamang malupit kundi napakatahimik at planado. Sinasadya niyang gumawa ng isang peking crime scene upang ilihis ang investigasyon. Ang kalinisan na ito
ay nagpapahiwatig na posibleng magkakilala ang salarin at ang biktima. Natatakot ang salarin na ang kanyang mga bakas ay magbubunyag sa kanya. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, isang batang forensic officer na maingat na nagsusuri sa ilalim ng mesa at sofa ang biglang nagsalita. Bumasag sa matinding katahimikan. "Sir, may bagong natuklasan!" Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sa ilalim ng specialized flashlight, isang maliit na metal na bagay ang kumislap mula sa ilalim ng sofa. Maingat na ginamit ang sipit, inilabas ng forensic officer ang ebidensya sa ilaw at inilagay ito sa isang selyadong bag. Ito ay isang gintong bracelet ng babae. May detalyadong disenyo ngunit naputol. Ang maliit na ebidensya na ito ay parang may nahulog sa pagmamadali o sa matinding pakikipag-agawan. Ito ba ay sa salarin, sa isang taong hindi sinasadyang nasangkot sa gulong ng krimen, o sa asawang umiiyak sa labas? Isang malaking tanong ang nabuo na nagbukas ng isang komplikadong imbestigasyon. Kaagad matapos makumpleto ang paunang pagsisiyasat sa pinangyarihan, ang unang taong pinagtutuunan ng pansin ni Major Gabriel Reyes at ng pangkat ng imbestigasyon ay si Ginang Maria Santos. Matapos pakalmahin ng mga babaeng opisyal, dinala siya sa himpilan ng imbestigasyon. Sa silid ng interogasyon na may 4 na malamig na dingding, ang paunang takot ng asawa ay humupa na palitan ng isang kakaibang pagod at pagsuko. Sinimulan ni Major Reyes ang pag-uusap ng maingat. Pagkatapos ng mga paunang tanong tungkol sa buhay pamilya, itinulak niya ang selyadong bag na naglalaman ng gintong bracelet patungo kay Ginang Santos. "Ginang Santos, pakitingnan po ang bagay na ito. Nakikilala niyo po ba ito?" Tiningnan ni Ginang Santos ang bagay sa bag. Walang bahid ng pagtataka, tanging isang mapait na ngiti. "Sa akin yan. Bakit hindi ko kikilalanin?" Sagot niya ng may pagkapikon. "Kay Ella yan, di ba? Kay Ella, ang propesora sa Universidad ng Mayon." Ang diretsahang sagot ay bahagyang ikinagulat ng mga investigador. Diretsyong tiningnan ni Major Reyes si Ginang Santos. Banayad ang boses. "Bakit po kayo nakakasiguro? Nakakasiguro ako. Bakit hindi?" "Matagal ko nang tiniis ang sitwasyong ito, sir." Sabi ni Ginang Santos, ang boses ay nagsisimulang magpakita ng galit. "Hindi niyo alam. Matagal na akong nagdusa sa ganitong sitwasyon. Ilang buwan na ang nakakaraan, may kutob na ako. Iba talaga ang lalaking may kabit. Kaya isang beses, lasing si Ricardo at nakatulog, binuksan ko ang messenger niya sa kanyang laptop. Diyos ko, nakita ko lahat. Nakita ko na kinuhanan niya ng litrato ang bracelet na ito at ipinadala kay Ella, nilalambing na sorpresa para sa kanya. Simula noon, parang impyerno na ang bahay namin, araw-araw kaming nag-aaway. Huminga siya ng malalim, tila pinipigilan ang galit na kumukulo. Gusto kong makipaghiwalay na lang, ngunit ayaw niya. Laging nagpapalusot tungkol sa problema sa ari-arian. 2 bahay at pera sa bangko, patuloy kaming nag-aagawan. Ang pahayag ni Ginang Santos ay kaagad nagbukas ng 2 napakahalagang direksyon ng imbestigasyon. Una, nagbigay ito ng pangalang Ella Cruz at isang ekstrang relasyon na lumikha ng isang potensyal na suspek na may motibong pagmamahal. Pangalawa, hindi rin sinasadyang ibinunyag nito ang napakalaking motibo sa pananalapi ni Ginang Santos. Kung maghihiwalay sila, kailangan niyang hatiin ang ari-arian. Ngunit kung mamatay ang asawa, bilang nag-iisang legal na asawa, ang buong napakalaking ari-arian ay mapupunta sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw, isang ulat mula sa National Bureau of Investigation Forensic Laboratory ang nagpabago sa buong takbo ng kaso. Kinumpirma ng resulta ng forensic examination na namatay ang biktima, si Ginoong Ricardo Valdez, dahil sa matinding pagkalason sa sodium cyanide ng CN. Ito ay isang napakababang kemikal na industrial na mahigpit na pinangangasiwaan at hindi madaling makuha. Mabilis na kinumpirma ng isang pagpapatunay na ang kabit, si Ginang Ella Cruz, ay hindi lamang isang propesora sa Universidad ng Mayon, kundi ang kanyang espesyalisasyon ay sa chemical engineering.
Ang specialty na ito ay madalas na gumagamit ng sodium cyanide sa mga praktikal na aplikasyon at pananaliksik sa laboratorio. Ang impormasyong ito, kapag inilagay ng magkatabi, ay lumikha ng isang nakakatakot na koneksyon. Kaagad, ipinatawag si Ginang Ella Cruz sa himpilan ng imbestigasyon. Naharap sa gintong bracelet at matatalim na tanong ni Major Reyes, hindi nakatanggi ang babaeng propesora. Inamin niya ang relasyon sa biktima at kinumpirma na nagkaroon ng matinding pag-aaway sa bahay ni Ginoong Valdez noong gabing nangyari ang krimen. Ang pinakamahalagang direksyon ng imbestigasyon ay isinagawa kaagad pagkatapos nakipag-ugnayan ang pangkat ng imbestigasyon sa pamunuan ng universidad upang biglaang suriin ang laboratorio na pinamamahalaan ni Ginang Cruz. Ang resulta ay ayon sa kanilang hula, isang bote ng sodium cyanide sa storage cabinet ang nagpakita ng senyales ng bahagyang at abnormal na pagkawala ng dami kumpara sa inventaryo. Isang web ng ebidensya ang tila bumalot sa babaeng propesora. Ang motibo ay pag-aaway sa pag-ibig. Ang paraan ng krimen ay isang lason na siya lang ang may legal na access. Ang ebidensya sa pinangyarihan ay ang gintong bracelet at ang kanyang sariling pahayag. Sa mata ng mga investigador, si Ella Cruz ay naging numero 1 suspek, isang halos perpektong salarin. Ipinag-utos ang pagsubaybay at pagkalap ng karagdagang ebidensya laban sa kanya. Ang kaso ngayon ay may 2 pangunahing suspek, ang 2 pinakamahalagang babae sa buhay ng biktima. Ang isa ay ang asawa, na may napakalaking motibo sa pananalapi ngunit kulang sa kakayahan na makakuha ng lason at may alibi. Ang isa naman ay ang kabit, na may sapat na lahat ng elemento para sa krimen, pag-aaway sa pag-ibig bilang motibo, espesyalisasyon at maluwag na pamamahala sa laboratorio bilang paraan, kasama ang gintong bracelet at pahayag na umamin ng presensya sa pinangyarihan bilang hindi matutulang ebidensya. Ngunit pagkaraan ng halos 1 linggo ng imbestigasyon sa kanyang opisina, sa gitna ng maraming dokumento, ang intuwisyon ng isang bihasang investigador ay bumulong kay Major Gabriel Reyes na ang lahat ay masyadong perpekto, masyadong tugma ng kakaiba. Ang mga ebidensya laban kay Ella Cruz, bagamat napakalakas, ay parang isang problema sa matematika na may sagot na inayos na ng nagtanong at hindi niya gusto ang pakiramdam na pinangungunahan. Tila may isang hindi nakikitang kamay na matalinong nagtutulak sa investigasyon sa isang preset na direksyon. Isang mas nakakatakot na katotohanan, tila nagkukubli pa rin sa dilim, naghihintay na mabunyag. Nang sandaling iyon, ang telepono sa lamesa ni Major Gabriel Reyes ay biglang tumunog na nagpabasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Ang tawag ay mula sa Forensic Technical Division. Sir, nakapag-recover po kami ng ilang kapansin-pansing video files mula sa laptop ng biktima, Ricardo Valdez. Napakaseryoso po ng nilalaman, iminumungkahi po naming tingnan nyo. Matapos marinig ang maikling ulat mula sa kabilang linya, ibinaba ni Major Reyes ang telepono at sumingkit ang kanyang mga mata. Tama ang intuisyon ng isang bihasang investigador. Ang hinahanap niya ay wala sa kemikal na laboratorio, wala sa mga pag-aaway sa pag-ibig o mga pagtatalo sa ari-arian. Ito ay nakakubli ng malalim sa mga 0 at 1 na tila binura ng permanente. Simula pa lang ng umaga ng ikalawang araw ng kaso, pinagtibay na ng Office of the Provincial Prosecutor ng Laguna ang utos ng search warrant sa tirahan ng biktima, si Ginoong Ricardo Valdez. Kinuha ang personal na laptop ni Ginoong Valdez at kaagad na dinala sa Forensic Technical Division. Habang ang iba pang mga investigasyon ay nakatuon kay Ginang Cruz, ang kabit ng biktima. Sa ibang lugar, ang mga digital forensic expert ay tahimik na nagtatrabaho. At ang pagpupursige na ito ang nagdala ng isang hindi inaasahang pagbabago. Nawala ang telepono ni Ginoong Valdez nang walang bakas, ngunit naroroon pa rin ang laptop. Sa pamamagitan ng mga specialized software na sumusuri ng malalim sa bawat sektor ng hard drive, sinimulan ng mga eksperto ang isang masusing proseso
pagbawi ng mga datos na permanenteng nabura mula sa recycle bin. Ang pagbura ng isang file ay hindi nangangahulugang ganap itong nawawala. Naghihintay lang ito na masulatan at sa kabutihang palad, maraming mahahalagang data area ang nanatiling buo. Sa analysis room, sa malaking screen ng computer, ang nilalaman ng mga na-recover na file ay nagpatulala sa lahat ng investigador sa silid na may matinding pagkasuklam. Hindi ito mga materyales sa pagtuturo o mga larawan ng pamilya tulad ng madalas nilang nakikita sa ibang mga kaso. Ito ay mga makasalanang pelikula, mga video clip na nakakapukaw ng takot na nagtatala ng isang kailaliman ng kasalanan. Sa mga video clip na iyon, ang pangunahing karakter ay hindi si Ginang Ella Cruz, kundi isang napakabatang mukha, ang inosenteng mukha ng isang dalagita. Ang nilalaman ng video ay pagpilit, pang-aabuso at mga makasalanang gawain na pinilit ni Ginoong Valdez na salihan ng dalagita kasama ang ilan niyang kaibigan. Nakuha ng kamera ang lahat mula sa takot, kahihiyan hanggang sa tahimik na luha ng dalagita. Ito ang matibay na ebidensya ng isang immoral na relasyon na puno ng pagpilit, isang potensyal na motibo ng paghihiganti na mas malakas kaysa sa anumang panibugho o pagtatalo sa ari-arian. Ipinakita ng metadata ng mga file na ginawa at naimbak ang mga ito sa loob ng ilang buwan na ang nakakaraan. Mabilis na kinilala ng task force na ito ay si Andrea Ramirez, isang first-year college student, isa sa mga estudyante sa Universidad ng Mayon. Agad na sinuri ng mga investigador ang kanyang academic record. Isang kapansin-pansing abnormalidad ang lumitaw. Ang academic performance ni Andrea Ramirez sa ibang mga asignatura ay nasa average hanggang magaling lamang. Ngunit ang kanyang mga marka sa mga kurso na hawak ni Profesor Valdez ay napakataas nang hindi maipaliwanag na tumugma sa panahon kung kailan ginawa ang mga video. Ang detalye ng pagtaas ng marka ay hindi na usap-usapan, kundi naging malinaw na senyales ng manipulasyon at kontrol. Sa puntong ito, ang buong kaso ay tiningnan sa isang ganap na naiibang pananaw. Mula sa pagiging numero 1 suspect ni Profesora Ella Cruz, ngayon ay nakatuon ang lahat ng atensyon kay Andrea Ramirez. Sa pagbabalik-aral sa mga record, isang detalye na dati napabayaan ay naging napakahalaga. Kinumpirma ng pangkat ng investigasyon ng universidad na sa kanilang paghahanap tungkol sa pagkawala ng kemikal, sinuri nila ang security camera at nakita si Andrea Ramirez na mag-isa malapit sa laboratorio noong hapon na pinaniniwala ang kinuha ang lason na may dahilan na naghihintay ng kaibigan. Ang aksyon na iyon, na dati isang pagkakataon lamang, ngayon ay naging huling at pinakanakakatakot na piraso ng palaisipan. Ang mga makasalanang pelikula na na-recover mula sa laptop ni Profesor Valdez ay lubos na nagpabago sa takbo ng kaso. Ganap na nabago ang larawan ng salarin. Hindi ang selosang kabit, hindi rin ang mapanlinlang na asawa. Ang tunay na salarin ay posibleng ang pinakakaawa-awang biktima sa kwento ni Profesor Valdez, isang first-year college student, si Andrea Ramirez. Ngayon, siya ang pangunahing suspek na may malinaw na motibo ng paghihiganti at pagpapalaya sa sarili. Gayunpaman, alam ni Major Gabriel Reyes na mula sa pagiging suspek hanggang sa pagiging kriminal ay malayo pa at kailangan puna ng hindi matutulang pisikal na ebidensya. Isang espesyal na operasyon ang itinatag at isang invisible network ng investigasyon ang lihim na inilagay. Sa halip na kumilos ng padalos-dalos, sinimula ng mga investigador ang isang pangunahing estratehiya. Sa mabilis na pag-aproba ng Prosecutor's Office ng Laguna, dahil sa matinding pagkaseryoso ng kaso, hiniling nila sa telecommunication company na ibigay ang CDR, Call Detail Records, ng numero ng telepono na ginamit ni Andrea Ramirez. Ang datos na ito ay hindi nagbubunyag ng nilalaman ng mga mensahe o tawag, ngunit ito ay isang kayamanan ng impormasyon na nagpapahintulot sa mga digital forensic expert na halos eksaktong muling buuin ang mapa ng paggalaw ni Andrea Ramirez. Noong gabi ng krimen, sa pamamagitan ng mga BTS-based transceiver stations na nakakonekta
ang kanyang telepono. Sa analysis screen, unti-unting lumitaw ang isang nakakatakot na ruta. Gabi na. Naglabas ng signal mula sa lugar malapit sa boarding house ni Andrea Ramirez sa Barangay San Roque. Bandang 10 p.m., lumipat ang signal at tumigil ng matagal sa lugar na may BTS na nakapaligid sa crime scene sa Barangay San Isidro. Pagkalipas ng hating gabi, nagsimulang muli ang signal ng isang kakaibang paglalakbay na lumipat sa isang ruta patungo sa lugar ng Laguna Medical Center, isang malaking ospital na walang kaugnayan kay Andrea Ramirez. Pagkatapos, lumipat muli ang signal sa lugar ng Pagsanjan Bridge, isang liblib na tulay na tumatawid sa ilog Pagsanjan bago bumalik sa lugar ng boarding house at nanatili doon hanggang sa madaling araw. Ang mapa ng paggalaw na ito ay nagbigay ng isang napakatibay na balangkas ng ebidensya na nagpabagsak sa pahayag na nanatili siya sa bahay buong gabi na inaasahang sasabihin ni Andrea Ramirez. Sa kamay na ngayon ang mapa at mga tiyak na timeline, ang pagre-review ng daan-daang oras ng CCTV footage ay hindi na parang naghahanap ng karayom sa dayami. Nakatuon ang pangkat ng investigasyon sa mga lugar na nakapalibot at hindi sila nabigo sa kanilang resulta. Sa Laguna Medical Center, pagkatapos ng maraming oras ng pagre-review ng CCTV, natuklasan ng mga investigador ang mahalagang sandali, ang larawan ng isang dalagita na nakasuot ng face mask, maluwag na jacket na may tangkad at hairstyle na ganap na tumugma kay Andrea Ramirez na nagmamaneho ng Honda Click ng biktima at ipinarada ito sa underground parking lot. Ang oras sa kamera ay perpektong tumugma sa data ng CDR. Sa Pagsanjan Bridge, isang traffic camera, bagamat hindi mataas ang kalidad, ay nakakuha rin ng malabong sandali kung saan isang taong may katulad na tangkad ang huminto sa gitna ng tulay ng ilang segundo, isang napakakakaibang aksyon na sapat upang patibayan ang teorya ng pagtatago ng ebidensya. Sa puntong ito, unti-unting sumisikip ang lambat. Inaprubahan ng prosecutor's office ang emergency search warrant para sa tirahan ni Andrea Ramirez. Ang paghahalungkat sa maliit niyang inupahang silid ay nagbigay ng mahahalagang resulta. Natagpuan ng mga investigador ang isang set ng damit at sapatos na tumugma sa mga larawang nakuha ng kamera sa parking lot ng ospital. Ngunit ang pinakamahalagang ebidensya ay nasa lumang laptop ni Andrea Ramirez. Muling kumilos ang digital forensic team. Hindi sila nagtagal upang matuklasan ang mga tahimik na pagtatapat sa kasaysayan ng paghahanap sa web browser ni Andrea Ramirez sa loob ng isang linggo bago nangyari ang krimen. Ang mga keyword sa paghahanap ay naitala bilang isang detalyadong plano na puno ng lamig. Sintomas ng sodium cyanide poisoning. Anong amoy ng cyanide? Paano burahin ang fingerprints sa metal? Mga parking lot ng ospital sa Antipolo. Ito ang matibay na ebidensya ng intensyon at proseso ng maingat na pagpaplano ng krimen. Malapit nang sumara ang lambat. Mula sa motibo na natagpuan sa laptop ng biktima hanggang sa ruta ng paglalakbay na kinumpirma ng data ng telecommunication at camera. Hanggang sa intensyon ng krimen na natagpuan sa laptop ng mismong suspek. Lahat ay tumuturo kay Andrea Ramirez. Ang natitira na lang ay hanapin ang huling ebidensya na itinapon niya. Malapit nang magsimula ang paghaharap sa interrogation room at alam ng mga investigador na sapat na ang kanilang armas upang basagin ang anumang katahimikan o kasinungalingan. Matapos ang maraming araw ng tahimik na pagkalap ng ebidensya, ang lambat ng ebidensya ay humigpit sa paligid ni Andrea Ramirez. Panahon na para direkta siyang harapin. Ipinatawag si Andrea Ramirez sa himpilan ng investigasyon upang liwanagin ang ilang detalye tungkol kay Profesor Valdez. Pumasok siya sa silid ng interogasyon na may handang-handang hitsura isang inosenteng estudyante, medyo kinakabahan na may blankong tingin na tila hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Nagsimula ang interogasyon. Hindi nagmamadali si Major Gabriel Reyes. Nagtanong siya tungkol sa kanyang pag-aaral, tungkol sa relasyon ng guro-estudyante, tungkol sa mga kamakailang pagbabago kay Profesor Valdez.
Sumagot si Andrea Ramirez ng tuloy-tuloy, ganap na ginagampanan ang papel ng isang estudyanteng pinapaboran ng guro, ngunit may kaunting pag-aalinlangan. At pagkatapos, ang bitag ay inilatag. Diretsyong tiningnan ni Major Reyes si Andrea Ramirez, kalmado ang boses ngunit puno ng kapangyarihan. Pakikalma po ang inyong sarili at alalahanin ng mabuti. Noong Martes ng gabi, noong nangyari ang krimen, mula bandang 10 p.m. hanggang 2 a.m., nasan po kayo at ano ang ginagawa ninyo? Ito ang tanong na hinihintay ni Andrea Ramirez. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, eksakto sa script na binuo niya sa kanyang isip. Opo, noong gabing iyon, nag-aaral po ako sa aking boarding house at hindi po ako lumabas. Isang maliit na pag-aalinlangan ngunit hindi ito nakalusot sa mga investigador. Nanatiling tahimik si Major Reyes ng ilang sandali. Hinayaan ang kasinungalingan ni Andrea Ramirez na lumutang sa hangin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinulak ang isang folder ng dokumento sa gitna ng mesa. Sa ibabaw ay isang nakasulat na mapa na may malinaw na iginuhit na ruta gamit ang pulang panulat. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang rutang ito? Sabi niya, kalmado pa rin ang boses ngunit puno ng bigat. Ang datos mula sa mga cell tower ng iyong telepono ay nagpapakita na sa eksaktong panahong iyon, lumipat ka mula sa iyong boarding house patungo sa bahay ni Profesor Valdez pagkatapos ay pumunta sa Laguna Medical Center, huminto sa Pagsanjan Bridge bago bumalik sa bahay. Hindi ka nasa iyong boarding house. Sa sandaling makita ang mapa, nawala ang lahat ng kalmado ni Andrea Ramirez. Tila umalis ang dugo sa kanyang muka. Malaki ang dilat ng kanyang mga mata na nakatitig sa pulang linya, na para bang ito ay isang ahas na umiikot sa kanya. Nabutas ang perpektong maskara ng isang hindi matutulang ebidensya ng teknolohiya. Ibinato ni Major Reyes ang huling suntok. Senyasan niya ang isang opisyal na ilagay sa mesa ang isang laptop at buksan ang isang file. Ang pamilyar na tunog mula sa isa sa mga makasalanang video ay umalingaw-ngaw. Nanginginig si Andrea Ramirez. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Niyakap niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at nagsimulang umiyak. Ang katahimikan ay nabasag. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, inamin ni Andrea Ramirez ang lahat. Ang kanyang pahayag ay hindi ang pahayag ng isang walang awa na mamamatay tao, kundi ang huling sigaw ng tulong ng isang kaluluwa na labis na pinahirapan. Mula sa inosenteng paghanga, siya ay unti-unting inakit, inabuso, at kinunan ng video ng guro na kanyang iginagalang upang kontrolin siya. Ikinuwento niya ang kahihiyan, takot, at pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan nang gawin siyang laruan. Ayon sa pahayag ni Andrea Ramirez, noong gabing iyon ay patuloy na nagte-text si Profesor Valdez, inuutusan siyang pumunta kaagad sa bahay sa Barangay San Isidro. Ang banta na kung hindi siya pupunta, kinabukasan ay masisiyahan ang buong universidad sa mga sensitibong video ay naging huling patak na nagpaapaw sa salamin. Ang galit na naipon sa sukdulan, alam niya na kailangan niyang tapusin ang bangungot na ito ng permanente. Samantalahin ang isang pagkakataon na manatili sa universidad ng gabi, sinamantala niya ang pagpapabaya ni Ginang Cruz upang magnakaw ng kaunting sodium cyanide powder mula sa laboratorio na maingat na itinago sa isang walang laman na bote ng patak sa mata. Noong gabing iyon, dala niya ang kanyang sandata. Nang dumating siya sa bahay, nakita niyang nakabukas lang ng bahagya ang pinto at pumasok siya. Nakaupo si Profesor Valdez sa sofa, amoy alak. Nagkunwari siyang kukuha ng mas maraming alak. Habang hindi siya pinapansin, mabilis niyang ibinuhos ang lahat ng nakamamatay na puting pulbos sa maitim na pulang baso ng alak. Inabot ni Andrea Ramirez ang baso ng alak kay Valdez at walang pag-aalinlangan na kinuha niya ito at halos ininom lahat. Pagkalipas lang ng ilang minuto, nagsimulang kumilos ang lason. Tumayo lang siya ng malayo, tahimik na pinagmamasdan hanggang sa tuluyan ng huminto ang nagpapahirap sa kanya. Hindi siya natakot kundi nagsimulang kumilos ng may pamamaraan, nilinis ang lahat ng fingerprints
at gumawa ng peking crime scene na parang pagnanakaw sa pamamagitan ng pagkuha ng telepono, wallet at susi ng motorsiklo ng biktima. Dinala niya ang Honda Click sa labas. Minaneho patungo sa Laguna Medical Center at ipinarada sa basement. Sa daan pabalik, habang dumadaan sa Pagsanjan Bridge, binasag niya ang telepono at itinapon ang lahat sa madilim na ilog Pagsanjan. Hindi niya alam na noong gabing iyon ay dumating din si Ginang Ella Cruz sa pinangyarihan at nagkaroon ng pag-aaway kay Professor Valdez. Ang pagkahulog ng gintong bracelet ni Ginang Cruz ay isang hindi inaasahang swerte sa plano ni Andrea Ramirez. Hindi sinasadyang ibinigay sa kanya ng kapalaran ang isang perpektong camouflage na nagdirekta sa lahat ng atensyon ng pulisya sa ibang tao. Ang paglilitis kay Andrea Ramirez na naganap pagkaraan ng ilang buwan ay nakakuha ng espesyal na atensyon ng publiko. Sa harap ng hukuman, ang payat at maputlang first-year college student ay yumukod at umamin ng kanyang pagkakasala. Maingat na pinag-isipan ng korte ang pagitan ng planadong pagpatay at ang matinding pang-aabuso na naranasan ng akusado sa mahabang panahon. Sa huli, isang mahigpit na hatol ngunit hindi ang pinakamataas ang ipinagkaloob na nag-iwan ng maraming tanong sa lahat ng naroroon. Isang kaso ang nagsara at naisakatuparan ang hustisya. Ngunit sa likod ng mga hatol, ang nananatili ay ang sakit at ang mga tanong na patuloy na bumabagabag. Ang kaso ni Professor Valdez ay hindi lamang isang misteryo ng paghihiganti kundi isang trahedya na nilikha ng moral na pagkabulok, pang-aabuso sa tiwala at nakakatakot na katahimikan. Ibinunyag nito ang isang katotohanan na ang krimen ay minsan ninalilinang mula sa mismong mga pinsala, ang matinding galit na naipon sa sukdulan. Ang biktima kahapon, dahil walang kamay na nagtanggol, ay naging salarin ngayon. Ito ay isang mahalagang babala na nagpapaalala sa bawat isa sa atin tungkol sa responsibilidad sa pagprotekta sa mga kabataan, lalo na sa kapaligiran ng paaralan, kung saan ang tiwala at kaligtasan ay dapat na unahin.